So, hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay natin sa playlist. Yeah. Sa ating November 20, 2024, Wednesday, alas 8:50 ng gabi. Sa ating kwentuhan guys, yun talaga masasabi ko. Nagtatrabaho tayo ngayon. Yun din yung masasabi ko sa mag-explanation ko talaga. Marami talaga pag-aralan ng buhay, no? Baka ito na iba-iba kasi yung mga tao, iba-ibang ugali, personality, pero isa lang yung ginagawa natin. Bisyo, cellphone, city life, bili ng mga gamit, diba, totoo. Pero yun lang din na masasabi ko na parang kailangan natin intindihin ang bagay. Parang go beyond borders ako Kung yun lang ang kaya ko, 80%, pipilitin ko siya na hanggang 120%, hanggang 200%. Ganun ako. Gusto ko na ang mga tao nasa box, ako labas sa box. Gusto ko na yung advance, high-tech. Yun lang din na masasabi ko na mga tao ngayon, hindi na papagsabihan, ano lang masasabi sa'yo. Iba-iba talaga. Ako may identity talaga ako. Gusto ko talaga na Mia is Mia talaga yun. Ako talaga yun. Hindi ako na maniwala sa iba, sabi-sabi ng iba, hindi ako maniniwala. Hindi ako magpapadikta kasi ako gumagawa sa sarili kong buhay. Hindi ko masisisi yung ibang tao. Sila, suggest lang yun. Comment lang sila. Pero ako pa rin ang magdesisyon sa sarili ko. Yun lang din na talagang ngayon ko lang nalaman guys. Siguro I hoping for the coming times, for the future times na mas i-improve at gaganda pa yung buhay natin at may maibubuga tayo sa future times. Kasi sa akin, mahirap talaga tao walang pera talaga. Yun lang din na ako, pag-aralan talaga na may pera ka, bago din ka makikisama sa ibang tao, alam mo na ang relationship at mag-asawa. Anong mga dapat gagawin. Hindi na, ano bang gagawin ko sa'yo? Hindi. Alam mo na yung gagawin, di ba? May anak doon, paano mag-alaga ng bata. Kasi, inaral nila yung pag-aasawa, pag-aanak, pero hindi nila inaral yung pagninegosyo, paghahanap buhay. Hindi nila inaral yung kalusugan na hindi magkasakit. Hirap. Hirap kaya ang kalabanin yung sarili na paano mo kukontrahin yung mabisyo, paano ka mag-ipon ng pera, paano ka mag-secure yung buhay mo, na makatira ka ng maayos na bahay, safety, maayos yung kinakain mo, na makagawa mo yung lahat ng gusto mong gagawin, yung negosyo. Hindi lahat ng gusto natin na mag-chicks doon, magdodroga, mag-aalak doon. At sigarilyo yung magsisave na sa buhay mo, hindi. Saka magsasama sa mga bad friends, mga barkada. Hindi lahat ng barkada ay mabait. Choosy talaga ako. Ako mga pagkatao, choosy ako sa relationship. Lahat choosy ako sa gagawin ko. Choosy na mabait at tama. Okay. Kung hindi sila gusto, iwas lang tayo. Pero yun lang din na marami akong nakakati dito kasi sa construction, marumi talagang lugar. Daming alikabok, daming mga inayos ko yung bahay, taga-arrange, na lang ang ginagawa ko dito. Yun lang din na masasabi ko na mga tao ngayon. Talagang stress talaga tayo lahat. Totoo yan. Siguro hindi tayo makaisip ng maayos kasi stress ka sa kinakain mo. Puyat tayo, lagi tayo nakahawak sa technology. Wala palang cellphone guys. Kurente lang na issue. Malakas na ang stress mo. Lalo na ngayon, delikado yung panahon ngayon. May cellphone tower na. Plus, malapit pa yung cellphone. At lagi nakatawag sa cellphone. Yun ang pinaka-delikado. The most dangerous. Tapos, wala pa tayong understanding. Nagkikibarkada tayo sa masamang tao. Nagbibisyo pa tayo. Parang masaya, parang tama. Pero hindi siya talaga totoong buhay. It's all lies. Na yun lang din na pag tayo ang buhay natin wala sa Bible, mahirapan talaga tayo. Kasi hindi lahat ng inisip natin tama. Sample lang doon na magnaka doon, maglamang ng ibang tao, hindi dapat mapagsabihan. Ganun na, daming toxic na tao ngayon. Mabinata man o matanda ngayon. Bihira na lang talagang mabababait ngayon. Na chill, cool lang na tao, hindi yung malakit. Bihira na lang. Yun lang din ngayon na maraming nasi-stress. Yung stress nila, doon lang silang outlet nila, balabasan sa stress nila, na chicks doon,
sa Facebook, sobrang kain, sobrang tulog. Kasi parang ganun sa school pa lang, stress na stress ka na, hindi mo na alam yung gagawin. Totoo, yung mga lahat ng sinasabi ko, naranasan ko yan maliban lang sa bisyo. Oo, yung mga makakain lang araw-araw, mahirap na. Yung mga problema pa sa family, wala kang pera, yung magulang mo, wala din panahon para sa iyo. Yun na din na turuan ka o explain. Bihira lang talaga ngayon na mga ganun, lagi pagalitan sa pamilya mo, hindi mo alam yung gagawin, di ba? Totoo, makarelate ako dyan sa mga ganong sitwasyon na parang pinaparinig ka na sa pamilya mo, uy, mag-asawa ka na, hindi din siya ganun kadali. Then, kumita ng pera, dapat, yun lang din na ngayon. Marami nagre-racing na paano mag-asawa. Walang nagre-racing paano mag-survive, paano makaligusyo, paano makaipon, paano makahanap buhay ng tama. Walang nagre-racing nun. Nagre-racing sila sa skandal, sa mag-asawa ng alaga, paramihan ng anak, pa-racing ng paramihan ng anak. Pero hindi nila inisip paano mag-explain ng bata. Hindi mo kasi masasabay yung buhay binata at buhay may pamilya. Kasi may buhay pamilya ka na, hindi na sarili yung inisip mo. Ang asawa at anak mo, yung sarili mo rin, sipagan mo yung trabaho mo. Pero yun lang din ngayon na napakahirap na explain din, na yun lang din, daming stress, daming may edad ngayon na yung anak nila nagkalaki na, may sariling buhay na. Pero sa ngayong panahon ngayon, parang dati yung mga 90s, 20 years old, 17 years old, may anak na. Ngayon, mga 30s na ngayon, wala nang anak, sila na mag-isa. Kung may asawa, hiwalay, may iba-ibang jowa. Yung panahon ngayon din nagiinom. Dati, malakas pa rin ang inuman, ang droga, pero ngayon mas lalong dumadami. Marami ng samang ugali ngayon. Parang panahon ngayon dangerous na eh. Hindi na ako basta-basta naniniwala ng ibang tao. Hindi ko kilala, maniwala agad, di ba? Hindi tayo ganun kasi choosy tayo eh. Religious tayo, then inisip ko, oo, maraming magaganda nga, pero hindi mo masasabi kung legit ba, kung true ba talaga, magkatiwalaan ba talaga. Yun lang din na piliin natin, isa lang. Yun lang din na iisang buhay, isang isip, at isang love life mo, inspiration mo. Pero yun lang din na ang pag-asawa at paghanap ng relationship, parang sugal din talaga siya. It's like a gamble. Na yun lang din kung hindi ako gusto ng isang tao, hindi ko pipilitin eh. Kung hindi para sa iyo, hindi ko pipilitin yung sarili ko para magustuhan niya ako. Ganun, kung wala talaga siyang gusto sa akin. Kung hanap niyang iba, go ahead. Ganun ako. Friendly sport lang tayo eh. Yun yung mga tao ngayon na mahirap i-explain. Kung i-imagine mo, kung lahat ng sinasabi ko, i-jumble mo, sabay-sabay mo lahat yon. Asawa ng maaga, nagbibisyo doon, may friends ka, then bigla ka nagkasakit. Bihira lang friends na tutulong sa'yo na, bibigyan tayo ng wala na panahon mag-study sa sakit, wala na panahon sa Bible, kung ano bang sinabi ng pastor. Parang ang iba, skandal na sa asawa nila doon, tumanda na, nagkapangit na yung asawa nila, may anak na, halap na ako ng binata, di ba? Yung sexy body, di ba? Mga bata eh. Yun lang din gusto ko na hindi tatanda, hindi magkasakit, saka yung talagang masaya, buot masayang pamilya. Pero ngayon walang ganong tao eh. Imagine mo sabay-sabay mo lahat yun. Sino hindi magmamature yun? Soft drinks, busy tayo pagsira sa sarili. Soft drinks, alak, sigarilyo, chicks, droga, sino hindi masisira nun? Puyat pa, lagi naka-cellphone, kain ng mga unhealthy food. Siguro yun mga ganong gawain. Bago ko ma-explain niya at nalaman niya, napakahirap alamin yan. May stress ka pa sa sarili mo kung tama ba yung iniisip mo, hindi. Kailangan kong bumili ng maraming libro para malaman ko lahat ng bagay. Wala naman mag-i-explain sa akin. Ako bumili din akong libro paano mag-swimming. Lahat ng dami. Di ba? Yun lang din. Imagine mo ang buhay mo. Para ka nakaswimming sa swimming pool. Paano mo i-adjust na makalutang ka? Mahirap din i-explain. Ang ibang tao, simple lang. Pero yung buhay mismo, napakahirap yun. How to start your own self. Paano mo simulan yung buhay mo, sarili mo. Ano ang mga bagay na dapat mo gagawin. It's not an easy.
Kung ikaw binata pa, kung anong gagawin mo, siguro masasabi ko sa mga binata, mag-ipon ng pera. Huwag puro na bili-bili ng mga matatamis dun, chicheria, mga milkshake. Isang milkshake lang per week. Huwag araw-arawin. Mga chicheria, kung may snack ka, saging, kamote, palautot lang. Labas kasi sa mga bad energy, bad gases mga fruit na healthy shake. Yung hindi puro marami sugar, soft drinks, iwasan yan. Dapat tubig at juice, gulay. Yan. Sa proper food combination. Maraming aralin ng buhay. Yun lang ang masasabihan na bago gaganda ang buhay mo, hindi ka magkasakit, marami kang pera, matalino ka, masipag ka, hindi ka tatanda, hindi ka magkasakit, maraming pinag-aralan yan. Hindi mo makakuha yan ang yan na mga kaalaman na yan, hindi mo makakuha sa school yan, hindi mo makakuha sa work yan. At hindi mo makakuha yan sa church o religion activity. Never. Ang hirap kaya. Yung mga sinasabi ko, napakahirap yan. Yung mga sinasabi ko, experience ko, mahirap maabot yan. Wala ka talagang jowa, wala ka talagang bisyo, wala ka daw mga friends na mga feeling mo parang masaya. Wala. You have to face alone to find the reality. Kasi hindi lahat na nakikita mo, kapitbahay mo, ay totoo yung sinasabi nila at ginagawa. Minsan, biktima lang din sila sa sarili nilang gawa. They are victim in own lives. Gumawa sila ng sariling drama sa sarili nilang buhay. Example lang. Alam naman nila na masama yung sobrang inom ng kape. Kape pa rin. Pag may problema, ganito po kasi. Kung ganun. Kung may problema tayo, i-fix natin agad. Diba? Hindi natin tayo na pabayaan mo rin yung problema mo. Then, gagalaw ka lang. Pag lalala na yung problema mo, mag-worse na. Doon pa tayo gagalaw. Hindi. Nako, hirap talaga kasi ang panahon ngayon sobrang bilis ng panahon, sobrang bilis ng ganun. Kung hindi ka kalmado, dapat sinabi ko, dapat ang ginagawa ko araw-araw safety sa kinakain, sa iniinom. Sure na, pero bakit stress pa rin ako? Hindi ko pa alam, ito palang kurente. So ito yung kina-counter ko, itong selenite saka shungite, counter ko, panglaban ko sa radiation. Okay na, wala tayong bisyo, healthy na tayo sa kinakain, nag-exercise na tayo. Bakit masakit pa rin ang ulo? Yun ang pinakamalaking katanungan ko, the biggest question bakit pa rin? Hindi naman ang paggalaw ng chicks doon, mawawala yung problema mo, hindi. Parang may something talagang energy, yun ang parang hinahanap ko ng solusyon. Nga 2020 lang to 2024 ko lang nahanap ang solusyon. Pero 2019, nag-search na talaga ako dyan. Ang una ko na-search talaga, scalar advanced energy. Yun lang din sa Excel Fusion na company. Pero yun lang din mga pendant. Ngayon, bato na lang ako, shungite, kasi mahal yun. Yun lang din masasabi ko na it's not an easy road na siguro kung mali siguro kung ginagawa ko noon, kung gumaya lang ako sa mga common person, mukhang matanda na talaga ako ngayon. Wala, nagkasakit pa, palainom pa, tataba pang katawan ko, masakitin, papunta sa ospital. Ang ginagawa ko, nag-aral sa mga libro, sa mga doktor, at sa real life situation, paano makasurvive sa trabaho, paano sa sharp yung mind. Napakahirap. Pero hindi mo masasabay na may bisyo ka at malabarkada ka at masama yung ginagawa mo at hindi mo alam yung sarili mo at yung ginagawa natin. Mahirapan ka talaga. Kahit gaano pa kasipag mo. Yun lang din na ang buhay parang isang bundok na marami kang pupuntahan ng mga ruta hanggang paakyat dun sa pinakatuktok. Hindi siya ganun na may shortcut na isang escalator lang, solve na lahat ng problema mo. Hindi. Yun lang din ako, pamilya ko, hindi ko rin sila masisisi. Hindi na ako umasa sa kanila na doon na mag-iyak-iyak ako, magdrama-drama doon, wala akong pera, mag-rebelde ako kasi galit ako sa kanila. Bakit pinabayaan ako? Hindi. Naghahanap ako na, para akong BDO, we find ways. Hindi tayo doon nagbe-blame doon. Basa tayo ng libro. Ibang libro ko natapon na Pinapa sa
nakikitira kami sa ibang bahay. Yun din, mahirap na walang bahay at pera sa kahanap buhay. Yun lang din na nangangarap talaga ako na kung sakaling makahanap ako ng future wife, na yan. Yan, naka-blue na yan. Talagang gusto ko talaga na hindi kawawang babae. Gusto ko talaga na rirespetuhin ko yan. Loyalty at respect, loyalty at saka trust, pagtiwala. Yung tatlo na yan. Kasi hindi ko alam lahat ng bagay, yung mga 20s ko. Inosente ako, ignorante. Hindi lahat ng mga matatalino kong batch, sigurado ba hindi ba sila magkasakit? Paano maghanap ng pera? Daming may scam sa business ngayon eh. Mga online business. Ako, hirap kumita ng pera, madali lang mawala. Ako, lalo na sa bisyo mo, sa bisyo natin. Ano ba, mahilig tayo sa loto, para din sa akin. Then, iba nagkasakit pa. Buti na lang na ako, bago mo makuha ang isang kaalaman, it takes price, makastos. Wala kang trabaho talaga. Nasa bahay ka lang. Nagtrabaho ako sa bahay, walang sweldo. Ano pa, sa pamilya ko lang. Tapos, hindi din ako pasaway. Parang, ano talagang problema sa buhay? Parang may hindi talaga kaganado kahit healthy na ikaw. Kahit healthy ka na, kinakain mo, healthy na iniinom mo, umiwas ka na sa bisyo. Parang stress pa rin at pagod. Ang hinanap ko talaga itong solusyon na, ano bang problema ngayon? Invisible threat talaga siya na hindi mo nakikita, hindi mo naririnig. Ito talaga mga nasa city life. Sa TV, sobrang cellphone, gadget, iPad, iPhone, Android. Tapos yung mata natin, sakit ang mata ko noon. Then, pangit pala yung mataas yung heat volume sa cellphone mo. Tapos, para lagi akong pagod. Hindi ako marunong mag-inhale, exhale. Sinisipon ako, inaachi ako. Hindi ko alam, allergy pala yun. Yun lang din na, buti na lang hindi ako anak-asawang noon. Hindi din ako kapabol magtrabaho kasi diabetic din na to. Noon, lagi kong puyat, pagod. Hindi ako makatrabaho ng maayos. Walang makaintindi sa akin. Ano tawag ito? Na yung mga pangyayari na yun, hindi kasiguruhan ng pera. Yet, may pera ka nga, pupunta ka lang agad sa doktor. Yung doktor, hindi lahat masolve din nila. Yun lang din na it's better na i-help mo yung sarili mo kahit sa pag-iwas sa mga bisyo, do right thing, kumain ng gulay, fruits and vegetables in the proper way. Naku, daming aralin ng buhay. Paano bago gaganda ang buhay natin. Hindi siya yung, alam ko na, lagi titignan mo rin yung mga kinakain mo, ano mang ginagawa mo, iniisip mo. Yun lang din na pipili ka rin sa mga friends mo, sa mga naririnig mo, mga naiisip mo. Kasi minsan madaming na-stress. Yung mga balita sa TV, totoo talaga na-stress. Tapos, ano na social media? Ako, bawas-bawas. Ako, binawasan ko na yung politics. Binawasan ko na yung mga bali-balita dyan, mga taas na bilihin, yung mga ganun, dagdag stress din yun. Ano pang stress ka sa kagamit sa cellphone, stress ka na sa paligid mo, sa environment, sa mga kurente, cellphone, sa mga satellite sa Earth. Imagine mo ilang satellite umihikot sa Earth, ang dami yan, then bumubuga ng radiation yan. Ang tanong ko, sino bang hindi masistress dyan? Sa kain pa lang, sa hangin, tubig, radiation, biro mo, yun ang expose mo araw-araw. May ibang tao na hindi diretso maramdaman nila, pero habang tumatagal sila nagkakaedad, mararamdaman nila yung mga iba-ibang sakit. Sakit yung ulo, sakit yung mata, parang pagod. Pero ngayon, nagtatrabaho ko buong araw, lalo na may sunggait ako guys, hindi ko individualize. Iba talagang may bracelet guys. Sunggait at saka itong may anti-radiation. Photochronic na ngayon eh, yung anti-radiation siya plus sunglass yan sa umaga, sa araw. Iba talagang may bato na sunggait guys. Hindi yung mga ano-ano mga bato dyan. Sunggait lang talaga panglaban na anti-stress stone talaga. Pampakalma talaga siya guys. Tapos maganda sa meditation, sa mga dasal mo. Compare lang sa ano-ano lang mga bato, wala. Na-appreciate ko nga. Hindi ka talaga kakalma. Napakahirap din ang buhay. Kasi parang kulo na kulo yung katawan mo eh, sa sobrang daming radiation eh. Imagine mo,
Yung isang araw tinest ko, nagsama lang yung heat dispenser sa tubig, electric fan, saka rice cooker. Napakataas ang radiation. Umabot ng 7. Biro mo, lahat ng radiation sa city, sa isang province, sa isang Luzon o isang lugar. Sinong hindi makakanser, mag-stress? Sa sobrang dami-dami na expose mo, sa kaka-stress mo, bili ka na ng pagkain, ano na ng mga damit na binili mo kasi hindi mo maintindihan yung sarili mo. Mainit yung bahay, walang aircon. Then, yun na din na pag-stress tayo, mali-mali yung mga desisyon na ginagawa natin. Then, nagsakit-sakit na tayo, hindi alam anong gagawin, may bata na doon, may anak, asawa ka na, stress ka na sa trabaho, stress ka pa sa pamilya mo. Yun din, wala tayong kaalaman. Wala na ka ng panahon mag-aral-aral pag may anak, asawa ka na. Totoo na. Sa aking motto, paghandaan talaga yan. Hindi yan basta, may anak, asawa na ako. Yan. Then, lagi nagsisigawan doon. Ang mga pride. Tapos, yung mga sinasabi natin, baka nakakasakit tayo. Yun lang din na masasabi ko. Marami pag-aralan ang buhay. Hindi jowa lang talaga solusyon. Ang totoo talaga, dami magtrabaho ka pa, magnegosyo doon, na hindi ka ma-scam. Sa being spiritual life and random topics in life, talaga importante yung may kaalaman. Kasi hindi racing talagang mag-asawa at jowa. Para kang yung asawa at jowa, para kang nagigira doon, para kang ranger. Paano bumaril, paano hindi matakot, hindi mapanik, paano kumalma, paano mag-adapt. Ganon siya marami pangangailangan ng buhay. Yung sarili mo lang sa buhay mo, sa sarili mo, kahit may diskarte ka pa, kung mabisyo ka, uubos din yung uubos pa rin ang pera mo. Okay? Hindi kasi garuha na skilled ka, magaling ka, may diskarte ka, pero may bisyo ka, sigarilyo lang at alak, ubos na pera mo. Karon lang kadali ang pera nga maubos. So, ikaw kung being spiritual life and random topics in life, magplano tayo sa ating buhay. Maganda gumising na maaga, magdasal, magpray, at maayos yung kwarto. Kasi, sa sobrang stress natin, ano-ano na lang magagawa natin kasi hindi mo maintindihan yung sarili mo, lagi na nagmamadali, anong unahin ko, gagawin ko, pero tagal tayo matulog, tagal kumain. Diba? Maganda talagang change lifestyle. Yung mga nasanayan natin araw-araw, routine, daily routine. Daily routine na gagawin natin. Ako ngayon dati, matagal ako maggalaw-galaw sa bahay, alas 7. Ngayon, alas 5 pa, alas 4. Iba talaga yung maaga. Compare sa alas 7 na gumising. Gigising na lang na nakakain. Hindi ganun. Buhay yun, milyonaryo. Gising milyonaryo. Ganon na, alas 8 na ako gugising. Yun pa ako gugising. Hindi. Pag pamilyado ka na at may anak, asawa ka na, maaga na yan. Parang yan sa virtuous woman na hinanap ko. Who can find a virtuous woman? Tignan mo sa Proverbs chapter 31. Hanapin mo dun. Verse 4. Magsimula sa verse 4. Na who can find a virtuous woman? Na magdilim pa, gumising na siya, nagtatrabaho na, may responsibility siya, may awa sa mga katulong niya, nagbi-business siya, bumili siya ng lupa, magtatanim para mag-business. 'Di ba? Mabait siya, hindi siya gumagawa ng masama. 'Yun ang hinahanap natin. Nandun sa Proverbs chapter 19 verse 14 or 14 verse 19 na ang kayamanan at pera galing kang sa magulang yan, sa tatay. Pero yung mabait at may maunawaing asawa, galing kang God Yahweh yan. Hallelujah, makapraise ako dyan. Diba? Makapraise, tawag ito? Papuri ka ba Yahweh? Anong kahirap yan, ang babae? Na mahanap mo ang mabatino at mabait na babae. Yun ang pinagdasal ko matagal na. Proverbs chapter 31. No? Ngayon, mga babae, sexy na, paganda na lang. Pero yung mga personal attitude, nako, ugali ko tinitignan. Yung magandang babae, pag mabait pa siya, lalo pa siyang gaganda. At sa Hoy, daddy! Uy, asa namin? Uy,
Anak ko, tingnan mo, daddy, daddy, no, 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 calm, calm. Sensya na guys. Sumabog ang ano. Ganito talagang kapitbahay na yung baliw kasi. Di kasi kapitbahay. Hoy, daddy, no, 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 no. No guys, hello guys, sensya na. Thank you po.